Iginiit ng nagbitiw na anti-fraud officer ng PhilHealth ang umano'y laganap na katiwalian sa ahensya. Kinwestiyon ni Attorney Thorson Montes Keith ang memorandum ng PhilHealth na nagpapaliban sa liquidation ng interim reimbursement mechanism o cash advance na ibinibigay sa mga ospital. Ibig sabihin po ng liquidation is accounting, yung may mga resibo, kung saan napunta. Pero ang patunay kung saan napunta yung pera, nagkataon ngayon, may pandemya ngayon. So, siyempre, mga magagaling kumita ng pera, ito ang tinatiming nila. Kasi ang hirap mo silang kuhanan ng ebidensya. Ang hirap mo silang kuhanan ng ebidensya during pandemic. Dinipensahan ito ni PhilHealth President at CEO Ricardo Morales. Hindi pa naman tapos yung COVID. Itong zero COVID na lugar, baka mag-spike pa yan. They still have to account for that. So those funds are not lost. They will be subject to the regular auditing. Ayon kay Keith, isa sa problema ng PhilHealth ang mismong pinuno nito dahil pinayagan ang pagpapaliban ng liquidation. Gusto rin nito umanong panghimasukan ang investigasyon ng Presidential Anti-Corruption Commission sa sinasabing overpriced COVID-19 testing kits. Sa investigation ko, bakit ka mag-i-issue ng deferment of liquidation? Di po, inutusan po niya ako, nakausapin ko si Commissioner Greco Belhica na hilutin yung kaso. Parang, kasi nung una, akala ko niloloko lang siya ng mga senior vice presidents ng PhilHealth. Pero nagtagal, bakit siya na yung nagpoprotekta? Sa tingin ni Morales, naghihiganti lang umano si Keith dahil hindi nito nakuha ang gustong posisyon. Parang vengeful. Spiteful siya dahil tinanggihan ko siya roon. Yun siguro yung motive niya. Parehong iimbestigahan ng Malacanang at Kongreso ang pinakahuling kontrobersya ng katiwalian sa PhilHealth. Gayunman, tiwala pa rin si Pangulong Duterte kay Morales. Sa ngayon, meron pong tiwala si Pangulong Duterte kay General Morales. As of today, pag napatunayan pong merong corruption, I'm sure heads will definitely roll. Suportado na mga empleyado ng PhilHealth ang mga investigasyon, lalo't nagdulot ng demoralisasyon sa kanilang hanay, ang walang katapusang paratang ng korupsyon. Ina Reformina, ABS-CBN News.